Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na ta with evidence. Ako po! Grabe si Senator Ben Padilla. Umaten si Senator Ben Padilla sa isang pagpupulong ng mga Muslim brothers and sister natin, kabibig. At ramdam ni Senator Ben Padilla ang suporta ng ating brothers and sisters in the Muslim community. At alam niyo ba, kabibig, talagang hindi naman magpapapigil sa Senator Ben Padilla. Birada kung birada na, kabibig. Meron siyang binulgar sa BBM administration. Kung pakikinggan mo ang kanyang statement, kabibig, doon mo mababasa kung ano ang hinagpis, kung ano ang gustong mangyari ni Senator Ben Padilla. Ay alam nyo, kabibig, marami ngayon nababasa kong comment ba, kung makukonvict si VP Sara, ang gusto ng mga tao ng tandem sa 2028, Baste Padilla. Baste Robin 2028. Naku! Ano sa palagay ko, kabibig? Gusto nyo ba? Gusto nyo ba yun na Baste Duterte and Robin Padilla for 2028? Si Baste ang tatakbong presidente habang si Senator Robin Padilla ang tatakbong vice presidente. Naku, exciting yan, kabibig. Puros kamay na bakal. Diba, kabibig? Tapos, makikita natin na talagang hindi weak ang presidente at vice presidente. Ang ngayon kasi ang weak ang presidente, tapos yung vice presidente natin ginagawa ang lahat para mabigyan ng magandang programa ang mga Pilipino kahit ginigipit sa budget. Ramdam pa rin ng mga Pilipino na merong vice presidente na nagwo-work. Pero iba talaga ngayon, kabibig eh. Marami nga ang nagpipray na sana 2028 na para mapalitan na ang admin, para mapalitan na si BBM. At ang chika, kabibig, nako, si Lenny daw ang gustong manok ni BBM. Oo. Kasi ang napansin ng mga netizens, si Chis Escudero, yung mga ibang ilang senador, ay nakipag-meet and greet na kay Mama Lenlen. Hala! Pupunta na sa Naga City. Tapos, ang napansin ng mga netizen ba, palaging si Mama Lenlen na ngayon ay palaging front page sa mga media. Palaging pinag-uusapan na maganda ang Naga City. Ay, before kayo magsabi na maganda ang Naga City, punta muna kayo sa Davao City. Huwag niyo ikumpara ang Davao City versus Naga City. So ngayon, kabibig, panoorin natin si Senator Ben Padilla sa kanyang talumpati, sa kung ano ang kanyang nararamdaman ngayon. Pero ako mas gusto ko, if ever man lang, we're not praying na ma-convict si VP Sara. Pero kung hindi ma-convict si VP Sara, sana si Senator Ben Padilla ang kanyang vice presidente. Sana, kabibig, sana. So panoorin muna natin ang video ni Senator Ben Padilla speaking to our Muslim brothers and sisters, kabibig. Let's watch this video. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga kapatid ko pong Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kapatid po nating Kristiyano, sumainyo po ang kapayapaan. Alam niyo po, napakaganda ng mga sinabi ng aking mga kapatid. Maraming salamat. Pero mas gusto ko yung unang sinabi, yung panahon na ako'y nasa pelikula pa. Alam niyo kung bakit? Kasi nung nasa pelikula po ako, wala akong basher. Nung nasa pelikula ako, mahal na mahal ako ng mga tao. Lalong-lalo na yung mga kababaihan. Ngayong naging politiko ako, I love you, ma'am. Gumigising pa lang ako, may basher na. Alam nyo, hindi po ako sanay kasi na minsan iniisip ko ano bang nagawa ko sa mga taong ito kung bakit pati asawa ko
ay pinagsasalitaan ng napakasasamang salita. Hindi ko po malaman. Wala naman akong ginagawang masama bilang politiko. Hindi naman ako nagnakaw. Wala akong record ng nagnakaw ako. Kung meron, dapat magalit ang tao doon sa mga magnanakaw. Pero sa mukhang to, ba't may nagagalit? At pati yung asawa ko, dinamay pa. Masakit po yan para sa isang lalaki. Maging Muslim ka man, maging Kristiyano ka man, masakit kapag pinagsasalitaan ang asawa mo. Nakakapanggigil. Pero dahil pinagpala ako ng Allah na magkaroon ng sabar, ay pinagpapasa Diyos ko na lang. Pero sana, ang pakiusap ko sa mga taong yan, huwag naman yung idamay yung asawa ko. Hindi naman politiko yung asawa ko. Hindi politiko ang aking mahal na iisang asawa. Iisa pa lang, ginaganyan nyo na. Paano pag naging dalawa pa? Hanggang 4 yan. Kaya, pakiusap ko po, alam ko yung iba bayad dyan eh. Alam ko yung iba troll. Troll po, yun yung mga kumikita. Para siraan ka, dyan sila kumikita. Pakiusap lang, ako na lang ang banatan ninyo kasi ako lang ang politiko. Saka kung babanatan niya ako, humanap naman kayo ng totoong ibabanat nyo. Puro kasinungalingan eh. Kasi wala kayong mahanap na butas sa akin. Yun ang problema. Kaya ang mga banat ninyo, bobo yan, tanga yan, yan ang mga kaya lang niyong sabihin. Kasi pagdating sa pagnanakaw, 0 ako. Kaya po, mga mahal kong kababayan na nandito ngayon sa Bulacan, alam niyo po ba na ang Padilla ay tubong Bulakenyo? Diyan po kami sa Plaridel. Ang dati pong governor dito sa Bulacan ay lolo ko. Kaya meron pong Padilla Highway dito. Ang lolo ko po ang nagpagawa na ang Kapitolyo. Ang pangalan po niya ay Jose Padilla Sr. Yan po ang lolo ko, tatay ng tatay ko. Kaya nananalaytay din po sa akin ang dugong Bulakenyo. At ganun din po, may mga kapatid ako dito na taga Nueva Ecija, narinig ko. Taga Nueva Vizcaya. Marami din Padilla po dyan sa Nueva Ecija, sa Peñaranda. At ganun din po sa Nueva Vizcaya, ang dating governor naman po dyan ay uncle ko, si Carlos Padilla. Kaya ito pong Region 3 ay malapit na malapit po sa puso ko bilang isang Padilla. At bukod po dyan, mga mahal kong kababayan, gusto ko pong maintindihan po din ninyo, dito sa Bulacan, Region 3, yung mga unang Muslim dito sa bayan na ito, wala pang Pilipinas, nandito sa Region 3. Yan po ay nakatutok at nakalagay sa kasaysayan. Kaya hindi po bago ang Muslim dito sa Region 3. Katunayan, kapag binasa niyo po ang kasaysayan, ang lumaban sa mga Espanyol, diyan, sa Maynila, kung tawagin, si Tariq Sulaiman, yan po ay taga Region 3. Kaya mga mahal kong kababayan, dito sa region na to, hindi po bago ang Muslim. Kaya sana maging mapayapa tayo. Maging Muslim, Kristiyano man, huwag tayong sumama doon sa mga may bago na naman silang sinasabi sa mga Muslim.
May bago na naman silang pinalalawak at inililigaw na naman ang issue. Ang sabi nila, yung daw gulo sa Zamboanga, yung pamamaril sa Zamboanga, gawa na naman daw yan ng isang Muslim. Itong mga taong tagapaggawa ng kalokohan nito, hindi na nagbago eh. Kapag hindi Muslim ang gumawa, hindi nila sinasabi yung religion. Ang daming nangyari ganyan. May namaril sa ganon, may nanaksak doon. Ang ilalagay yung pangalan ng tao. Pero kapag Muslim ang nakagawa, Muslim kagad ang ituturo. Napakapangit po ng ganyang pag-uugali dahil walang kinalaman ang religion sa pagpatay ng tao. Bawal na bawal po yan sa mga Muslim. Ang sabi po ng Quran, yung aming Bible, pagka pumatay ka ng taong walang kasalanan, parang pinatay mo na ang buong mundo. Kaya sana po, itong mga nasa media na walang magawang tama, pag nagsulat naman po kayo, huwag niyong pag-awayin ang Muslim at Kristiyano. Wala na ba kayo talagang gagawin kundi pag-awayin kami? Hindi ba niyo kayo pwedeng gumawa ng mga bagay na magkakaroon ng kapayapaan? Hindi ba niyo pwedeng pag-usapan kung paano tayo aasenso ang ekonomiya natin? Paano tayo magkakaroon ng trabahong magaganda, sweldong magaganda? Lagi na lang ipagtatakip ninyo. Ang gusto nyong ipagtakip lagi, yung Muslim, kasalanan ng Muslim. Eh napakapangit po ng inyong mga style. Ang totoong issue, blood control, yan ang issue. Hanggang ngayon, baha sa kalumpit, hindi ba? O pero ayaw niyong pag-usapan. Hagonoy, Malolos, nako, buong Pilipinas na yan. Pero hindi pinag-uusapan. Ang mga totoong issue, dapat yan po ang nasa page ninyo. Yung nasa inyong mga Facebook account. Dahil kayo lamang po ang magbabantay ng pera ninyo. Tandaan po ninyo mga kababayan, pera nyo yan. Ang insulto pa dyan, inutang yan. Inutang yan na ang magbabayad. Hindi lang po tayo, pati apo-apo na natin. Ang utang po natin lalakad na hanggang 19 trillion. Trillion na po. Wala po akong sinisisi dito. Baka sabihin nyo, hindi, oposisyon ka kasi. Maka Duterte ka kasi, kaya binabanatan mo yung Marcos. Hindi po. Gusto ko pong malaman ninyo, kaibigan ko din po si Bongbong Marcos. Nung kami po ay mga binata pa, barkada ko po yan. Magkaibigan po kami niyan. Nung bagong dating po yan, galing Amerika, ako po ang barkada niyan. Noong panahon, na isinusuka sila, ako barkada niyan. Ngayon lang, medyo gumulo. Hindi na yata ako kilala. Pero mga kababayan, hindi na po ito usapin ng politika eh. Hindi na ito usapin ng oposisyon, administrasyon, hindi na po. Usapin na po ito ng kinabukasan ng mga anak natin at apo natin. Ano ang gagawin natin? Katulad ng halimbawa, hindi ko na po patatagalip. Ilang oras ba ako pwede dito? 2 oras! Hanggang gabi. Baka malugi yung mga tindahan. Wala nang bibili. Hello po. Ang number 1 na issue ngayon, ito yung mga dapat nyong bantayan na issue. Yung Pax Silica. Ano ba yung Pax Silica? Ang Pax. Nako. Mukhang binibless tayo ng ulan na. Yung Pax Silica ho, yan ho ay yung mga negosyanteng dayuhan na gustong pumasok sa ating bansa at gustong magnegosyo. Tandaan po ninyo, kapag merong investor,
Kapag merong namumuhunan, ano ibig sabihin nun? May trabaho. Pag may trabaho, may sweldo. Ang hindi ko maintindihan kung bakit itong Pax Silica ay ginagawang issue ng mga politiko. Dapat ho, iyaan ay pinapayagan nating pumasok at magnegosyo dito sa atin. Hindi ho yan dapat pigilan. Ano ang dapat lang siguraduhin ng gobyerno namin? Bumubukas na ang mga payong. Siguro yung bandera lang. Medyo ano natin pagka umulan. Tayo, pwede naman tayong ulanin. Kasama ka namin! Mukhang dito ko yata makikita yung pangalawang asawa ko. Ayan yata, ayan na. Bantayan lang po ninyo yan, mga kababayan ko. Kasi diyan po nakatutok kung paano magkakaroon ng mga trabaho dito sa bansa natin. Pumasok yung mga dayuhan. Yan ho ang ginawa ng Singapore, yan ang ginawa ng Vietnam, yan ang ginawa ng Malaysia. Lahat ho ng kapitbahay natin, yan ho ang ginawa. Pinapasok ang mga dayuhan na mamumuhunan. Hindi po ibig sabihin na sinasakop tayo. Dahil kung tayo ang sasakupin, ako ang unang-unang lalaban dyan. Pinatunayan ko na ho yan. Nung tayo sinasakop ng ICC, ako ang lumaban dyan. Di ba pinagpintangan pa kami? Ginawan pa ako ng issue na pinatakas ko daw si Bato. Di ho totoo yun. Hindi ko ho pinatakas si Bato. Sumakay lang po sa kotse ko, lumabas kami. Ilang beses ko na pong sinabi na kung sasakupin tayo ng dayuhan, lalaban tayo. Pero kung magninegosyo sila at magbibigay ng trabaho sa atin, papasukin natin sila. Hindi ho po pwede na habang buhay, alipin tayo. Payag ba kayo maging alipin na lang? Nakakasawa nang maging alipin. Kailangan umasenso naman ho ang ating mga buhay. Kaya mga kababayan ko, mga mahal kong kapatid na mga Muslim, Kristiyano, huwag tayong magpadala sa mga sinasabi ng politiko na masama ang foreign investment. Huwag po kayong maniwala dyan. Tingnan nyo yung kapitbahay natin. Huling-huli na ho tayo, naiiwan na tayo. Dati tayo ang number 2 sa Asia. Number 2 sa ASEAN. Ngayon, kulelak tayo. Pangit ho yan. Ang kailangan natin, negosyo. Hanggat may nagninegosyo, ibig sabihin, aasenso tayo. Pangatlo, pasensya na ho kayo, ang ulan eh. Ayaw naman nyo akong paalisin dito. Sabihin lang nyo, pagka, ma'am, magandang ano po, meron po. Ano kailangan mo pa yun? Hindi, okay lang. Basta nakikita kita. Walang... Maraming salamat po. May Allah give you shifa. Opo. Nakikita kita kahit nakikita ka pa. Pakalapitin na naman si Mami. Oh. Okay na nga ano. Okay, nililig siguro ako. Ano pa kaya kayo?
So yun na nga kabibig, no? Grabe, no? Kahit umuulan, grabe, walang ka-arte-arte sa Senator Ben Padilla. Yun ang gusto ng mga netizen. Kasi nakitaan ng mga tao na si Senator Ben Padilla, walang ka-arte-arte. Basta, touching the lives of so many people na for the masses talaga. Pangmasa talaga si Senator Ben Padilla. And the same with Basti Duterte. Pangmasa ang atake nila ba? Parang they're very approachable. Yung hindi sila elitista. Yung hindi tayo mahihiyang lumapit sa kanila. Yung hindi scripted, yung smile nila, di ba? Kasi yung ibang politiko, scripted lang eh. Basta may nakita silang nagpipicture sa kanila, may nag-video-video, ay talagang all out sila. Pero pag walang video at walang picture-picture, naku, lumabas ang totoong ugali. Tigri pa pala. O yun na kabibig ang ating Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news natin pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time.